pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ang aking puso ngayon'y malinis na sa dugo ng Korderong Banal. Ang tiwala ko'y mong nalagan na sa dugo ng Korderong Banal. Sana kong kay naugasan ang sa dugo, ang aking
Unang Hari 17:13-16. Sinabi ni Elias sa balo ng Sarepta, "Huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langisman ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa." Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. At ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langisman ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Dahil sa salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Elias at sinabi niya sa balo ng Sarepta na ang harina at langis ng balo ay hindi mauubos hanggang sa araw na magpaulan ang Diyos. Ang salitang ito ay lumikha ng pananalig sa balo, kaya't kahit isang dakot na harina at kaunting langis na lamang ang nasa kanya, ay sinunod niya ang sinabi ni Elias na igawa siya ng munting tinapay. Bunga nito ang balo, ang kanyang sambahayan at si Elias ay kumain ng maraming araw. Ang harina at langis ay hindi naubos dahil sa salita ng Diyos. Awit 146, 5-9. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman, na naglalapat ng katarungan sa naaapi, na nagbibigay ng pagkain sa nagugutom. Pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo, binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nabubuwal. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. Iniingatan ng Panginoon ang mga banyaga. Kanyang inaalalayan ang babaeng balo at ang ulila, ngunit ang lakad ng masama ay inililihis niya. Tinutugon ng Diyos ang ating pangangailangan. Hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayon, naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Hebreyo 24-28. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao, na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili, gaya ng pinakapunong pari na pumapasok sa dakong banal taon-taon, na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. Sapagkat kung gayon, ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ang sanlibutan. Subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang panghuhukom,
ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami at magpakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ang masaganang buhay. Sinabi ng Panginoong Hesus, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Tayo ay nagkaroon ng buhay dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang buhay na ibinigay niya sa atin ay ang sarili niyang buhay na binuhay na muli ng Ama. Ang Ama ang nagpapatotoo na tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan na nasa kanyang anak, at dahil ang anak ay nananahan sa atin, nananahan din sa atin ang kanyang buhay. Marcos 12:38 hanggang 44. Umupo siya sa tapat ng kabangbayan at minasdan ang mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos 1 pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. Buong kabuhayan. Ang ibinigay ng dukhang balo ay mula sa kanyang salat na buhay. Ito ay kanyang buong kabuhayan. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino man na nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos, na di tatanggap ng lalong higit pa sa panahong ito at sa panahong darating ng buhay na walang hanggan. Huwag mabalisa. Sinabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan
na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.